ang kagandahan ng Ama at pag-ibig ng Banal na Espiritu naway laging sumainyo. Sa araw na ito, binubulita natin si Mother Teresa ng Calcutta, the living saint, na radikal na sumunod at tumalima sa layo ni Jesus, na anumang maliit na ginawa ko sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. Ito ang pinagyaman niya sa kanyang buhay. Nakita niya ang presensya ng Diyos, lalo ito sa mukha ng mga kapuspalan, dukha at nasa laylayan. Tayo rin nawa, makita natin ang mukha at larawan ng Diyos sa ating kapwa at maging sa ating unang kaligtasan. Apunin natin sa harapan ng Diyos ang ating mga kasalanan at hindi ng kanyang awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakatuto ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipapagintad kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo kung sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong ang sa amin at umapaw ang espiritu ng iyong karunungan at pagmamahal. Napuspos kay Santa Teresa ng Calcutta ng lubusan upang ang matapat mong pagtulad sa kanyang masundan ng ikaw sa iyong inululog sa aming pamamanampalataya at asal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo matwa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa anak, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa Panginooy tumulong upang papuri ihandog. Sa Panginoon lumalot upang papuri ihandog. Umawit sa kadalahan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng luwa. Sa Panginoon lumalot upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat ay dalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginoon lumalot upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit ng pupuri sa loob ng labong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y masalamatan. Sa Panginoon lumalot upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginoon lumalot upang papuri ihandog. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit na magtayon at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain ng pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumupaniso pumipiraso ng bagong damit upang itagpil sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagpimbang bago ay hindi babagay sa damit ng luma. Wala rin magsisilid ng bagong alak sa lumang siglang balat. Kapag kayo ang ginawa ay papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang siglan. Sa bagong sisiglang balat, dapat iligay ang bagong alak at walang magkakagusto na uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimba, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang ating mga ritual, seremonyas, debosyon ay malaking tulong para higit na mapalapit ang ugnayan natin kay Jesus. Ito ang katotohanan na madalas nating nakakaligtaan, sapagkat naiiwanan na lang ang ating debosyon, mga ritual, mga seremonyas, mga nobenaryo, at mga dasal na waring hanggang doon na lamang. Sa paksa ng ating Ebanghelyo narinig, ang usapin ay usapin tungkol sa pag-ayuno na isang ritual na ginagawa nila upang disiplinahin ang sarili at maging bukas sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Sinusukil ang sariling kagustuhan upang magbigay daan sa nais ng Diyos para sa kanila. Na bagamat ang mga Eskriba at Pariseo nagtatanong kay Jesus, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Subalit ang mga Eskriba at Pariseo ito, hindi naman tanggapin o
o tinatanggap si Jesucristo. Sa gitna ng kanilang mga ritual, seremonyas at pagsunod sa iba't ibang mga kautusan, humahanto na lang yun sa kanilang pagtupad, subalit hindi nagtutulay para higit na mapalapit kay Jesus at tanggapin siya ng lubusan. Ipinakilala pa naman sa atin sa unang pagbasa, sino si Jesus? At anong sabi sa aklat ng Kolosas? Si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita. That Jesus made God visible to our human eyes when He embraced our humanity through His incarnation. Na ang Diyos na malayo noon, nagkatawang tao at nagkaroon ng mukha sa larawan ni Jesucristo. Subalit sa gitna ng pagkakatawang tao at pagiging nakikita ng tao ang larawan ng Diyos kay Jesus, hindi pa rin siya tinatanggap ng lubos. Kaya yun po yung unang paanyaya sa atin. Natutulay ba ng ating mga ritual, seremonyas, debosyon, mga nobenaryo na ginagawa para higit natin tayo mapalapit at tanggapin si Jesus bilang ating personal na Panginoon at magliligtas. Sapagkat ang mga katagang ay narinig natin sa mga dating Katoliko na lumipat sa ibang sekta that Jesus is my Lord and personal Savior. Totoo ba ito sa mga Katoliko? O huminto na lang tayo sa mga sakramento, ritual, debosyon, at hindi naging personal sa atin ang Panginoon? At yan ang suliranin ng maraming mga Pariseo, ng maraming mga Eskriba noon. Kaya anong ginawang larawan ni Jesus? Hindi tama na tapalan ang bukas na damit mula sa bagong damit. Hindi tama na ang bagong alak ay isilid sa lumang sisidlang balat. Nangangahulugan, panibaguhin natin ang ating katao at kaisipan upang mahigit natin matanggap si Jesus sa ating buhay. Hindi mananatili ang bagong alak sa ating buhay at pagkatao kung hindi natin pagsusunikapang panibaguhin ang ating pagkatao. At yun ang hamon sa atin para makapanaan si Jesus sa ating katauhan. Kapag pinagbinibago natin ang ating pagkatao tulad ng balat ng alak, mapapanatili natin ang bagong alak dahil tayo mga bagong sisidlang balat upang tanggapin ng lubos ang pagkatao ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. That we need to be new wineskin in order to welcome the new wine. And that new wine is no other than Jesus. Ngayon, pinupulita natin si Santa Teresa, Mother Teresa ng Calcutta. Siya naman po'y madre na noon. Subalit sa gitna ng kanyang matiwasay at mariwasang buhay sa kumbento bilang madre, ano ang naramdaman sa kanyang puso na may bagong panawagan ng Diyos sa kanyang buhay? Nakutubing, kalinain, arugain ang pinakadukha sa kanilang lugar na nooy maraming mga taong tapos palad at namamatay na lamang sa daan ang wala man lang nagmamalasakit ni nakaalam. At dahil doon sa panawagan niyon, pinanagago ni Mother Teresa ang kanyang pagkatao. At winelcome niya si Jesus sa katauhan ng pinakadukhang may sakit. Nilalagnas ng sugat, pinalilikuan ng mga ito. At sa gitna ng kanilang kamatayan,
dumulog si Mother Teresa para kumpupin at kalinain ang mga taong wala man ng pamilya na umaaruga sa gitna ng kanilang karamdaman. Si Mother Teresa, pinanabago niya ang kanyang pagkatao bilang bagong sisidlang balat at tinanggap niya si Jesus sa larawan ng mga kapuspalan, dukha at nakakalimutan ng lipunan at walang kumakalinga at nakikita niya ang presensya ni Jesus sa gitna ng pag-aaruga at pagkalinga niya sa mga dukha at mga sawimpanan. At isa sa mga popular na kanyang sinambit, we might not able to do greater things in our life, but we could do small things with greater love. Hindi daw po naman tayo lahat makagagawa ng mga maglalaking dakilang bagay sa ating buhay. Pero para sa Kanya, kahit yung payak at ordinaryo, laki pa ng dakilang pagmamahal at sapat na ang mga ito. To do small things with greater love. And that becomes her full life sa anumang maliliit na pagkalinga, pag-aaruga, pagkakawang gawa. Laging dakila ang pag-ibig na kanyang inilalaki upang ang presensya ng Diyos ay lubos niyang makamit sa katauhan ng mga kapuspalan, sawi at nakaligtaan ng lipunan. Tunay siya'y naging sisidlang balat upang makamit niya si Jesus na bagong anak na napatili niya sa kanyang buhay dito sa lupa at ngayon kadaumpalan niya si Jesus doon sa kalangitan. Tayo yung inaanyayahan, mahalaga ang mga demosyon, mahalaga ang mga nobenaryo, mahalaga po ang mga ritual. Pero hindi po ito ang katapusan. Ito po'y pamamaraan para ang Diyos sa atin ay maging personal. Si Jesus, ang mukha at larawan ng Diyos na buhay. Sana'y mapatuloy niya sa ating siya, sa ating buong katauhan, at magaganap niya ang pananatili ni Jesus sa atin kapag pinagbago natin ang ating sarili bilang bagong sisidlang balat upang ang bagong anak ay manatili sa ating pagkatao at tunay na palibaguhin ang ating pagkatao ayon sa diwa at larawan ni Jesucristo. At tulad ni Mother Teresa, gawin natin ang maliliit na bagay na ating pinagkakaabalahan sa araw-araw ng may dakilang pagmamahal. At sa ganong diwa, magiging daan tayo ng pagpapalibago sa ating mundo. To do small things with greater love. Tayong manalangin sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para sa panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Sa bawat pinagtutugon, panibaguhin mo kami o Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ibayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakagalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ating nawang mapagkanto na laging kapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humingi ng tulong ni Kristo
na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway magindaan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan nito, bayan natin sa Diyos sa iba pa nating mga kahilingan, lalo tigit ang ikapapayapa ng ating dating pumapagoko, si Father Domingo Medina, gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay, upang sa gitna ng pangungulila, higit ang pag-ibig ng Diyos ay tumingkad sa kanasalita. Ama namin nasa langit, hindi mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya sa pag-ibig na Jesucristo ang Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa libutan sa iyong magandang loob na ito ay aalay nila sa lupa at mga ipagawa ang tinapay para maging batang nagbibigay ng loob. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa libutan sa iyong magandang loob na ito ay aalay nila sa katas ng ubas at mga ipagawa ang alak para maging nagbibigay ng loob. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pagkakain maging kalulugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan ng Ama Panginoon. ng lumikha, kung kaya mo ang mga alin na aming ihanda, ngayon ang iyong mga banal ay kayo pinagulita, upang ang pagtubos mo ay lalong ang naging magtama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at piling. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ang makapat ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi umaaligaw sa iyong sambayanan sa pagkakatuon ng mga kaaning na mga sa kapatulan mo sa pananagutan upang magbunga kung yakin ang iyong anak na ikas sa iyong pag-ibig, kamingat at makatulad. Ang mga banal na tao ay tumulong sa lahat sa pagbibigay ng bawat panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anggi nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagmumuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na parinigo sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ito ang bukalan na ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ba na mga patuloy ito upang para sa aming maging katawan at ulo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisa pusang buhok na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalig, sulit kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalig sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalig sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ng batay, si Kristo ng buhay, si Kristo
babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iaari namin sa iyo ang tinapay na binigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na makikot sa harap mo para makikot sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasabustado sa katawan at tugon ni Kristo ay makikot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo ang iyong simbahang naganap sa mundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ignazio na aming Papa, ni Reynaldo na ang Lobispo at ang Tanang Kaparian. At alakanin mo si Dominador na tinawag na sa daigdig na ito. Nung siya'y pinagan, siya'y nakaisantig sa pagkamatay. Ngayon siya'y kumanaw ay makaisantig sa pagkabuhay. Kaawaan mo ang pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na piling Maria ng Diyos, ni San Jose na kanyang kapiyak, kay isa na mga apostol, ni San Roque at ang lahat ng mga banal, na nabulit sa daigdig ng kalulubog sa iyo. May pagdibang nawa namin ang pagpupuling sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papulay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Lumulog tayo sa Ama sa panalangin Panginoon ni Jesus, kaya't ating awitin. pinanalabihan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Kung kaya mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumaiyo. At sumayin. Gaya pagkakat tayo ng kapayapaan sa bawat isa kapayapaan. Praise God.
Ibinigay niya ang kanyang buong buhay para sa ating katubusan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang pipili. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatulog sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Magsitayo po tayo. Panalangin para sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kakamis-kamisa namin mahal na pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, Diyos at manlubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Ako abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayon na hirap
ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong tinanggap mo sa iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sanlibutan. Patawarin mo ako o butihin, Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananagig na dahil sa kabutihan mo walang hanggan ay huhugasan mo ang mga ito ng iyong dugo. Inibigit kita ng higit sa lahat. Ipinapangako ko na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos dyan sa iyong langit na kaharian. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kang mga nakinabang ngayon sa Santa Teresa ng Calcutta ay pinangarangalan sa pagkalooban at madalisay ang matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo matwa sa walang hanggan. Amen. So muli, inaanyayahan po tayo na ating mga ritual, seremonyas, mga nobena, mga debosyon, ay hindi mapanatili hanggang doon na lang. Ito lahat ay patungo sana sa higit na malalim at mayamang ugnayan natin sa isang Diyos na personal sa ating buhay. At patungo makikita natin yan kapag tulad ni Santa Teresa ng Calcutta, kahit sa maliliit na bagay, nababantuan natin ng dakilang pagmamahal. At kapag nagagawa natin yaon, ang Diyos ay nakapananahan sa ating buhay. To do small things with greater love. Pag ginawa natin yun, yung mga nilalaghan natin araw-araw, pag nilagyan natin ng pagmamahal, yung dekolor, magiging puti lahat. O yung mga ordinaryong luluto natin, lahat ay sasarap. When we pour greater love on the ordinary day-to-day preoccupation or endeavor that confront us. Kaya yun ang paanyaya sa atin. Let us do small things with greater love. Sumainyo ang Panginoon At at pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon na natin ang kapag ng Eucharistia. Umayo kayo ang Diyos at kapwa'y mahalin at panuntuhan. Salamat sa Diyos.